Dakuin ho natin, no? Yung kapatid ng Vice Presidente, mga kababayan, naku. Totoo kaya itong sinasabi po sa Congress, mga bossing? Kasi nung dati pa ho, mga kababayan, si Guban, nabanggit na din po ang isang Pulong Duterte, Manscarpio, no? Doon sa Kongreso. Ito po yung tungkol po sa magnetic lifter, ha? Kung hindi ho ako nagkakamali, mga bossing, custom pa din to. Custom yon, yung magnetic lifter, at ito naman pong Mark Ramos, ha? Ito si Taguba. I-impose sa inyo. So si Taguba, ang itinuturo na leader daw po, si Pulong Duterte, mga kababayan. Pakinggan ho natin. Na mga halimbawa sa negosyo mo, nasa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-impose sa'yo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang, kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes. So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sinong nag-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga magsisimula yan, syempre pangaharas nila, i-hold nila yung mga parating nyo, so doon mo sila makikilala. So, ayun na, aaregluhin mo yung iyong container. So sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung problema namin. Ni-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung Tara system. Yun, Davao Group, mga kababayan. Nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So ang nag-impose nitong Tara system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, Yes po. ang nag-impose nitong Tara system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores, ha. The reason why you've reached out to, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. So, yun po. Na, mga December po yun eh. Puro hold po lahat ng mga container ko. So, kumbaga pinipigilan, mga kababayan, kailangan ng lagay. dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group, na ayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi ma-hold yung mga container mo. O so ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacod at saka Davao Group, tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning, yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating. So, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala doon sa na yung peklat ni BP Sara, nilagay lang. Kung ganun nga yun, may topak talaga. Or ginawang, pag may stricto, pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside, who more or less has influence and know the people who to top para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo, tama ba? Yes po yun. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee? Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong consignee po yun. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group, kasi that's the reason why you're here right now. No choice, talagang harang ng Davao Group. Diba? Dahil Yes. nakaso, bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka maahras? Yes po, kasi yun po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So, dahil nakakonect na ako sa kanila. Dati ang gwapo nito si Taguba, no? Dati Taguban ba? Taguba yung apelyido niya. Ngayon, wala, pumayat na. So, mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due indulgence Yes. gusto ko maintindihan, Mr. Chair, sino yung binabanggit mong Jojo, saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal
ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Ayan na, eto na yung exciting part, mga kababayan. Kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared. Andali nga, eto naman si Leticia Lapitan. Oh, sir, ano yung apelido nung basher mo na natatawa ako na paulit-ulit mong binibigkas? Si Baugbog. Ewan ko, kayo kasi, pinapaulit-ulit nyo, kino-comment nyo pa yung apelido ni Baugbog dyan. Hindi na tuloy bumalik dito sa ating channel. Oh. Shout out! Baugbog! Correct. yes po. Kaya nag-reach out ka sa Davao Group. Yes po, Your Honor. Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan, bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, Yes, Your ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, bawal pala yung pagpapasok ng ukay-ukay. Hindi, ngayon ko lang nalaman yun. Bawal ipasok yan. Merong Very true. Kumbaga, parang basura o siguro may mga germs na galing sa ibang bansa. sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, ano itong tanong ko ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Ha? Sir, Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. comes Malakas Galit lang yan si Congressman Benny Abante doon sa mga tanga daw na mga DDS vlogger. ang puso ko. Yes, sir. So it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, with indulgence of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? May padulas, may palusot. Ano? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs officials? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So it Tapos hindi nila i-declare na ipambebenta nila. Siguro ang sasabihin nila pang sariling gamit. Poland, And- that can be declared, but you know for a fact that they are not new. yes, Your Honor. But If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito ha. Sabon ang custom. Oh, binanggit na ni Mark Taguba, umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun, na kung ano ang laman ng container di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Yun po, hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau. Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero yung Kaya ka nag-reach out sa Pagka chinek ko yan, isa-isa, mga kababayan. Ano? Pagka chinek ko yan, isa-isa, makikita nila, mga damit to Unless kung sasabihin na para lang sa ano yan, para lang sa kumpanggap, pang sariling gamit. Sabi ni JJ Bar, tawag ka daw, Sir Mark. Congressman Abante.
Si Mark Taguba yun. Oh. Davao Group sapagkat Ay, alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? Yes po. Oh, nag-raise out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit So, ibig sabihin, hindi pa tayo umaabot doon sa sinasabing Davao Group, ang mga nagpapalusot. Ganun na nga din po yun, mga bossing. Davao Group ang magpapalusot para makalusot po yung mga ukay-ukay niya. ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Zia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes.